Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyo sa labas ng PAR at low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong mas malayo. Ito po ay ang bagyong may international name na Wu-Tip. Unti-unti na po yung sumasayad at nagla-landfall dito po sa may area ng Vietnam. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at yung paghila niyan sa habagat ay papunta na po sa kanya. So yung moisture at mga pag-ulan ng habagat ay hinihila niya papalapit sa kanya. So basically, ito po ay wala ng epekto sa atin direct at wala rin pong epekto sa atin indirectly. So hindi na po niyang pinapalakas ang habagat na papunta sa atin. So baliwala na po or hindi na po natin concern ito pong bagyong may international name na Wu-Tip. Sa kasalukuyan, ito po ang mas concern natin sa ngayon, ang low pressure area. Sa extreme northern Luzon, ito po ang humihila ng habagat na siya pong nakaka-apekto sa atin. Dahil yung ating hangin papunta sa kanya, nagko-cross po yan o tumatawid sa ating bansa. So yun po ang mainly nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Hindi na po itong bagyong may international name na Wu-Tip. Ito pong low pressure area ay mataas pa rin po ang tsansang maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. So in the next 12 to 24 hours, pwede po yang maging isang ganap na bagyo. Pero mukhang makakancel na naman ang bagyong Auring dahil medyo mataas na po ito. So, sa kasalukuyan ay nandito na po yan sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon at sumasabit na rin po yan dito sa may area ng Taiwan. So if ever yan po ay maging bagyo ay nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga sumasabit po yan dito sa Taiwan, mas madidistrap o mapipigilan or masisira yung kanyang circulation in the next few days. Pero yan po ay kikilos, paitaas, palabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, ito po ay isang bagyo na o tropical depression na para sa Japan Meteorological Agency. So bakit hindi pa po bagyo sa atin? Dahil iba po ang kategory ng JMA kumpara sa ating bansa. Mas mataas na po ang maximum sustained winds na criteria ng Pag-asa para i-declare as a tropical depression. Mas mababa po yung sa Japan Meteorological Agency. Kaya lagi niyong mapapansin yan, parati pong nauuna ang Japan Meteorological Agency mag-upgrade into a tropical depression or maging isang ganap na bagyo kumpara sa Pag-asa. So basically, ito po ay bagyo na sa JMA pero sa atin po ay hindi pa. Ganun pa man, ito po ay hindi natin nakikita maglandfall pero humihila po yan o nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon dulot nitong low pressure area natin at ng habagat or southwest monsoon. Dahil dito sa ating low pressure area, sumasabit po yung kanyang trough o panglabas na kaulapan dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon. Kung mapapansin nyo, maulap po dyan at mayroon tayong mga posibleng thunderstorms at mga pagulan. Kasama po dyan ang Cagayan. So ito po. Basically, yung ating low pressure area. Samantalang, ito namang habagat o southwest monsoon ang nagdadala po ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Mostly, ang mga pagulan natin na mararami ay concentrated dito po sa areas ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro. Ito pong Ilocos Region, sa kasalukuyan may mga flare-ups ng thunderstorms at mga pagulan. Kasama po dyan itong areas ng La Union. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, Northern Luzon at Central Luzon, ayan, maulap po ang panahon natin at possible din po yung scattered o kalat-kalat na pagulan. Pag sinabi pong scattered, anumang oras sa araw or anumang oras within the day, posible po tayong makaranas ng pagulan. Pero syempre, may mga butas po yung ating mga pagulan. Dahil nga kalat-kalat yung ating mga pagulan. So may mga butas po yan, minsan nagpapakita po ang araw, pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan. So ganun po yung ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila, maging dito sa area ng Calabarzon, Mimaropa o yung natitirang bahagi ng Mimaropa. Pero kailan ba gaganda at aaliwalas ang panahon? So ito pong ating binabantayang low pressure area sa loob ng PAR. Kapag umakyat po yan, kasabay niyan aakyat yung axis ng ating habagat o southwest monsoon. Ngayon pa lang, makakakita na tayo ng pagbawas o nalilesen po yung ating mga cloudiness dito sa areas ng Visayas at Mindanao.
So mostly yung ating concentration ng mataas na tsansa ng pag-ulan ay nandito na lang sa Western Visayas. Bukas hanggang weekend, unti-unti pong aakyat itong ating sama ng panahon. Kasabay niyan aakyat itong axis ng ating habagat or southwest monsoon. So ito pong ito. So aakyat din po yan. So dahil po dyan, mababawasan po yung ating mga pag-ulan. Sa malaking bahagi na po yan ng Luzon, significantly, starting tomorrow hanggang sa pagpasok ng weekend. So significantly, mababawasan yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa habang umaakyat po itong axis ng ating habagat. Bukas hanggang sa darating na weekend. Pero, tingnan nyo po ito, meron tayong mga cloud clusters o grupo ng kaulapan dito sa east ng Mindanao. Yan po ay tinatawag nating tropical wave. So kikilis po yan patungo dito. So by weekend, malilipat po yung ating mga mas mataas na tsansa ng pag-ulan. Mababawasan sa Luzon, pero malilipat dito sa Mindanao. So, kasabay ng pag-akyat ng ating axis ng habagat, ito namang mga cloudiness na ito ang magdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms dyan po sa area ng Mindanao sa darating na weekend. Pero, aaraw na po dito sa malaking bahagi ng Luzon. So, bukas, ayan, kung mapapansin nyo, nabawasan nga yung ating mga pag-ulan. So, ito yung ating tinatawag na tropical wave. Ito na yung ating axis ng habagat. Mostly, nasa Ilocos region na lamang at extreme northern Luzon ang epekto niyan. Meron pa rin tayong mga possible thunderstorms dito sa western section ng Luzon or central Luzon, Zambales at Bataan. Pero significantly, bawas po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero again, possible pa rin po yung mga tinatawag nating localized na pag-ulan at thunderstorms. So mag-ingat pa rin po tayo kapag meron tayong mga nararanasang severe thunderstorms. Dahil panahon pa rin po ng habagat or southwest monsoon. So kasabay nga po ng pag-akyat nitong ating binabantayang sama ng panahon at ng axis ng ating habagat, mas madadagdagan din ang ating pag-ulan dito sa areas ng Mindanao dahil nga po dito sa ating tinatawag na tropical wave. So ito naman po yan. So kung titingnan nyo itong ating satellite image, so yan po yan. Kikilos po yan, papunta dyan sa area ng Mindanao. Ito po ay sa darating na Sabado na. Ayan, hanggang Linggo. Kung mapapansin nyo, dito sa Sabado at Linggo, bawas yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So ito po, ang ating tinatawag na tropical wave. Lalapit po yan sa Mindanao. Pero significantly, bawas po yung ating mga pag-ulan at mga posibleng thunderstorms dito sa areas ng Luzon. Mga possible localized na mga pag-ulan lang yan o yung ating kadalasang afternoon showers at thunderstorms. Alright, so yan muna ang ating pagtalakay dito sa pag-atras ng habagat at pag-akyat ng ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.